Ngayon, papunta na tayo dun sa Pating at Balyena. Doon na tayo papunta. Mas malalaking isda o malalaking personalidad na ang inaasahan ng Department of the Interior and Local Government o DILG na susunod na aarestuhin dahil sa pagkasangkot sa anomalya sa flood control projects. Ngunit ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, didepende pa rin ito sa usad ng pagsasampa ng kaso laban sa mga individual na sangkot sa anomalya. Partikular na ang irerekomenda ng ombudsman na dapat na makasuhan. Capturing them is not the issue. They're in the Philippines. Mahanap yan. It is the wheels of justice turning na hinihintay natin. The ombudsman will file the necessary cases in his own time. And after that, when they have a warrant of arrest, we will get them. 100% we will get them. Ukol naman sa nagpipilit na panagutin rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa issue, ayon sa Malacanang, kung sasabihin po natin na command responsibility, siguro magbigay na lamang po sila kung paano nila ililink ang Pangulo patungkol dito. Pinaniniwalaan naman ng DILG na nananatili sa Europa si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Zaldico is believed to be in Europe, suspected to be in Portugal. He is suspected to have a Portuguese passport acquired so many years ago. Ayun lang ang details. Ipapaubayan na lamang ng DILG sa Department of Foreign Affairs ang pagtugon sa hamon kung papaano mapapauwi ng bansa si Ko sa gitna ng kawalan ng extradition treaty ng Pilipinas sa Portugal. May pakiusap naman ng kalihim sa mga Pilipinong nasa ibang mga bansa kung mamataan ang dating mambabatas na isinasangkot sa issue ng budget insertions at flood control projects anomaly. Nakiusap kami sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo na kung makita nila si Zaldico, kung pwede nilang picturean, padala kagad, i-post kagad sa internet para may idea tayo kung nasaan siya. Sa ngayon, ang hinala namin ay nasa Portugal siya at doon po siya naninirahan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.